Hey guys, good morning. This is Kimoto. Welcome to my vlog. So, for today's video, pupunta tayo ng Clark sa CIS, International Speedway. At this is a very special day dahil finally, si Overdrive is imimit natin dun. At may good news tayo dahil ang ating CF Moto 675NK ay pwede nang ipa-rem up sa kanya. Pero disclaimer, this will be like for testing pa lang dahil tinetest pa lang ni Overdrive yung ECU, which is yung 9.0 MSE. So ayun, luckily invite tayo para maging beta tester ng kanyang remap. So ayun, at gagamitin din natin or kasama natin for today's ride ang MT-09 SP kasama ang aking kapatid. So kailangan din siyang ipa-rem up uli dahil nagpa-lit tayo ng elbow. Dinala natin siya before sa Orion. So ayun ang agenda natin for today's ride. So yeah, tara, samahan nyo kami. So ayun na nga guys, on the way tayo sa Clark International Speedway for today's remap. Ayan, so dalawa tayo magpapa-remap for today's video. Grabe, bulahaw ang MT-09. Nasasapaw tayo. Naka Austin Racing pa naman. Patakbo. Okay, Mexico and Lex. Alright, let's go.
Alright guys, touchdown Clark Speedway. Sir Josh. Yo. Butan dito ang motor ni Motowell. Motor ni Motowell to ah. Dito pala siya eh. Hi sir. Tatay na natin. Sige. Alam mo rin si Motowell, di ba? Oo. Agita ko na. A few minutes later. Alright guys, quick update. Na-adjust na ni Overdrive yung MT-9 SP. Dahil nga nagpa-reliable tayo. So, ayun. Pag kasi, primera, minsan namamatay siya. Pag hindi sobra yung gas na binibigay mo or what. Yun yung feedback. And dad ko, tsaka ang kapatid ko. So, ayun, na-adjust ngayon. And then, yeah. Dito yung motor ni Motowell, oh. So mamaya meet up natin siya. Okay guys, quick update. Isa lang na yung sa atin. So ilalagay din yung sa atin. Katulad ng kay Sir Paul. Si Sir Paul is president ng NK Crew. Ayan, so for testing na din yun sa atin. Ayan. Yung ginawa pala ni Overdrive kanina is copy pa lang ng current version nito. Ayan, kakopy muna para may backup tayo sa kanyang laptop. Mode muna tayo guys ng mga nagta-truck. So, di tayo magta-truck today dahil ang mahal, 4,000. Tapos ganito yung mga kasabayan mo. Oh no. Eh tayo, beginner lang tayo eh. A few moments later. Alright guys, tapos na for testing tayo. Kasi tingnan natin kung ano nagbago. Okay. Mostly ang testing natin dito ang low RPM nya. Okay. May kudyot. Meron pa rin.
Kasi ang gusto natin ma-achieve sa low to mid RPM. Yun, na maging smooth siya. Saan ka dun? Naglalaro siya dun? Dati, anong RPM? Hindi, pag gano'n o ano, 2,000 to 3,000. Parang, kasi pag yung kinukuha ko pag traffic sana, maiwasan yung parang pujot-pujot. Oo nga, yung, I mean, nung dati, no tune, anong RPM siya nagaganon? Same lang ba? Nasa 3,000 to 4,000. Meron tayong 3 to 4? Ngayon wala na. Wala na yung 3 to 4. Oo. So, ano na lang? Sa pinaka-low na lang. 5 to 2. Mm-mm. Kahit hindi mo testingin na matagal, basta maramdaman mo, balik ka na, mapabuhin mo ulit. Hindi pa na. Sige. Pero trinay mo rin bigyan konti. Oo. Response. Oo. Mas okay yung response. Yun na lang ang hinahabol natin. Mm-mm. 5 to 2. Wait, ano yan? Na? Ano yan? Kukujut siya. Alam niyo kakajut na. Atin niya pa rin eh. Pero mababa. Pagkam kay, tama pa siya mid minor ka, pero maka-gear ko, di ako may clutch. Nan yung RPM? 2,000 yata. 4,000. 2. Amig baba niya. Dati check yung 4,000. Ang pabremya mo, Wow. diba bigla na ka? Hindi may baba na eh. Kinatlan ni gas. Sobraya ang gas na lukan. Sinabi meron. Ay, ano pala muna walang sensor. Ito ba yun? Wala yung sensor. Sige, try. Oo. Okay na yung power na binibigay niya sa third. Parang nawala. Parang nawala. Nawala siya agad. Oo. So okay, mas okay talaga pag wala yung sensor. So ito okay na para sa'yo sa ngayon. Sa ngayon, okay siya. Oo. So di ko naman nagagalawin. Wala yung sensor niya, no? Kasi sa'yo, wala naman issue kung naka-on yung check engine. Kasi ang gagawin ko rin naman, pag nagawa na yung disable, yung ilaw lang naman yung pinapatay niya. Yeah. Naka-unplug na talaga Yeah. siya. Up to you. Yeah, so far, okay na siya eh. Goods na siya. Nung inalis mo siya, naramdaman ko iba na siya. Nag-iba na lahat. Biglang Oo, nag-iba. Na rin napansin namin ni Paul. Yun na lang, konting experiment. Yeah. Pero pag yun na talaga. Tapos sa third gear, sakto na yung gas na binibigay niya. Dati kasi pag konting piga lang, sobra yung gas na binibigay niya. Ngayon, okay na siya.
Ano, hindi ko na gagalawin. Yeah. Okay na muna tayo dyan. Okay na. Yung kay JW, naka-disable din yun sa kanya. Hindi. Mm. Iba-iba kasi. May times din kasi sobrang lean ng bike Oo. na hindi na niya kaya mag-adjust. Or pag masyadong malaki yung kailangan kong adjustment. Eh, may times din naman na pag nagpalit ka ng exhaust, yung location kung saan nilagay, hindi siya makaread mabuti. Kasi di ba, pinalitan mo na yung Oo, oo, oo. Yun. Yung stock kasi, alam nila yung magiging reading, kunwari dito. Kung Tama. minsan nalipat siya dyan or doon. Or minsan may singaw siya, hindi siya nakakaigop. Mas okay na patayin na lang siya pag gano'n. Pero nung chinek ko rin yung file, same ECU lang siya kay JW. Laman na file, pareho lang din. Talaga ba? Isa lang yung ECU nila. Yung NK450 tsaka SR, magkaiba sila ng file. Oo. Ito pareho lang, pareho. Rin yung ano, meron din daw dati pag 3,000 RPM, parang di daw siya bumababa ng RPM na hold. Pag nagme-minor, oo, meron siyang ganun eh. Ngayon wala na. Wala na masyadong Oo, pero mas smooth kasi, na. nagte-testing ka, hinahanap mo mangyari yung ganun eh. Kaya mas Oo. mapapansin mo kaysa pag nagda-drive ka na ng actual. Pero yeah, so far, overall, goods. Goods. Yep. Pagdating na ano, 40, meron konting-konti lang kinal. Pero first, second, third, wala. Pero ano na lang din yan, mga dyno optimization na lang yan. Pero ang gusto mong bumilis, yung processor, ulitin mo si Paul na mag-dyno na. Para ma-finalize Oo, na menu sa kanya. chat ko siya. So, schedule na lang tayo ulit sa Mindanao. Oo, schedule na lang. Yep. So, overall, goods na ang takbo ng tinest natin. Nagiba yung feeling ng motor natin ngayon. I think mas smooth siya kung wala yung auto sensor. So, tinanggal muna natin yung auto sensor. Ayan. So, wala naman daw issue yun kapag nakatanggal. Nag-enjoy din ako sa naging feedback naging resulta ng ating pag-rem up. So, Sir Paul, padaino ka na para ma-finalize na natin. So, hindi pala siya ECU 9.0 something. Hindi rin siya ECU 6. Parang nasa middle siya. So, yun. Yung 9 talaga wala pa daw siya. For testing pa lang, ganun. So, pero, I think lahat naman ng mga second batch ng 675, NK at SRR, yung mga di na kailangan ng recall, ganito na rin yung ECU nila. So, ayun. Once na na-finalize na ni Overdrive, at pwede nang i-dyno, pwede na kayo mag-inquire sa kanya. At babalitaan ko kayo guys kapag nangyari yun. But anyway guys, yeah, thanks for watching. Ride safe and I'll see you next.